Yan. Palakpakan naman tayo. Yan. Alam nyo, pag pumapalakpak ka, nakaka-attract ng mga positive energy. Alam nyo ba yan? Kaya di ba, pag bagong taon, napapatok tayo para mawala yung mga negative energy. Yung mga bad spirit. Palakpak tayo malakas. Yeah! Ganyan! Payaman. Okay, tingnan yung katabi mo. Tingnan yung katabi mo. Pag nawala yan, ibig sabihin, bad spirit. Hindi naman. But anyway, sino gusto kumita ng pera? Taas kamay. Kung maganda ang product, maganda rin ba ang kitaan? Yes! Siyempre, pag maganda ang product, automatically, maganda ang kitaan. So gusto nyo po ba kumita? Taas kamay. Yes! Gusto nyo yumaman? Taas kamay. Yes! Alam nyo, lagi ko po itong ginagawa. And meron akong nakita, yung kamay niya, ayaw niya itaas. Alam niyo ba si God nakatingin sa atin ngayon? Tinanong ko kayo kanina, sabi niyo, sino gusto kong kumita Yung iba, ayaw magtaas ng kamay. Si God nakatingin sa atin. Kaya nakita ka, ayaw mo palang kumita Sige, hindi ka talaga kikita ka. Kung tinanong mabait po ako, ulitin yung tanong, sino gusto kumita ng malaki? Ang Pilipino niyo, taas kamay. May mga Pilipino, kailangan tatakutin no? Bawal tumawid, tatawid pa rin. Bawal tumawid, nakakamatay, tatawid pa rin. Bawal tumawid, binamatay na. Saka palang maniniwala. Kailangan tinatakot talaga. Yan, palakpakan po natin bawat isa. And, pwede po din sa marketing plan. Ayan. So, magaling yung kanina. Sorry, Coach. Yan. So, papakilala po muna ako. Ako si Consi Abit Mariano. So, sa Tiga Valenzuela po ako. Sa mga walang asawa, you can call me... sa mga may asawa, you can call me Abit for sure. And sa mga single, you can call me anytime. Pero joke lang kasi nandiyan po yung asawa ko. Alam niyo naman, yung asawa ko, yun yung first love ko. Siya rin yung first kiss ko. Maniwala ba kayo? Yes, start na tayo. Ang mga Pilipino, bakit hindi nagbi-business? Kasi ang mga Pilipino, pinalaki, anak, aral ka buti. Para paglaki mo, makahanap ka ng magandang trabaho. Ang mga Chinese, iba. Ikaw anak, aral buti. Para paglaki mo, ikaw hawak ating negosyo. So, sino mas mayaman sa Pilipinas? Mga negosyanteng Chinese. Pero mas malaki mga Pilipino, tama ba? Sino palagi kinikita? Mga? Di ba kayo nasasaktan sila kinikita kaya hindi masyado? Kasi wala kayong pera. Okay, pag-uusapan natin ang business. Sa business, ang pinakamahalaga ano? Puhunan? Hindi. Alam niyo kung anong pinakamahalaga? Idea. Kahit mayroon kang puhunan, pero wala kang idea, baliwala. Tama ba? Yes. Kasi mayroong mga nanalo ng loto, tama po ba? Daming pera. Pero after a year, wala na silang pera. Kasi wala silang idea, paano gawin yung business. Okay, direktahan po tayo. Meron tayong puhunan. 9,980. Malaki, maliit? Maliit. Maliit kang pag marami ka? Pera. Pero pag wala kang pera, malaki. Maliit pa rin po yan. Bakit? Saan ka nakakita ng negosyo ang puhunan mo lang 9,980? Oo nga, no? Tama? Sari-sari store, magkano po? Alam mo, ano pa lang sa amin sa Valenzuela? Business permit pa lang, 10,000 na. Sari-sari store yun. Tama ba? Eh kung ikaw, mayroong kang 15 mil, 20 mil, hindi ka kasya doon sa sari-sari store mo. Tama ba? Kasi gagawa ka pa ng store, mag-renta ka pa, plywood. Tama ba? Eh baka ano lang yung mga tinda mo, sasabit mo lang sa katawan. Hindi na sari-sari store yun, sari-sari lang. Di ba? So, mahirap. Kaya, sabi ko sa inyo, maliit yung 9,980. Papakita ko sa inyo kung bakit maliit yan. Ang halaga ng isang bagay, depende raw sa kapalit. Tama po ba? Yes. Okay, sino dito may 9,980? Taas ka pa Lahat. O yung iba, wala, hindi nagtaas. Ganito ha. Wala daw si nanay. Walang 9,980. Okay. Ito na lang, yung mic. Yung mic, napakagandang mic nito. Pag mayroon kang mic nito, gumaganda ka. Benta ko sa'yo, 9,980. Bibilin mo? Hindi, tama ba? Meron ako sa labas. Trailblazer. Bibenta ko sa'yo. Ngayong araw lang na to
Sabi mo, wala kang pera. 9,980. Bebenta ko yung Trailblazer. Bibilin mo? Yes. Chevrolet Trailblazer, top of the line, 9,980. Bibilin hindi? Bibilin! Nakita nyo na. Kanina sabi nyo, wala kayong 9,980. Pero ngayon, bibilin nyo na. So, ibig sabihin, ang isang bagay, depende sa kapatid. Tama po ba? Sa value. Okay. Pag bumili ka ng premium pack natin, ano yung makukuha mo? Magkakaroon ka ng 1 bottle of Fulgent Placenta na nagkakalaga ng 10,235. Pwede mo ibenta, pwede mo gamitin. Pero please lang, dapat gamitin mo. Kasi mahirap mag-alok ng isang bagay pag hindi mo pa nagagamit. Ang hirap kaya nun, bro, napakaganda nitong placenta na to. Stem cell, galing Switzerland. Talagang maganda sa cells natin. Bumili ka naman sa akin. Tatanong ka na kaibigan mo. Bakit? Masubukan mo na ba? Eh hindi pa, ikaw muna. Mahirap, di ba? Kailangan gamitin mo. Palakpakan mo tayo. Wala ko ng kwenta. Palakpakan mo. Ayan. Pangalawa, meron ka marketing materials. Alam mo yung marketing materials sa atin, bibigyan ka ng flyer. Tama ba? And yung bag natin. Sino nakita ng bag natin? Yan, pwede mong gamitin din yan pag mamalengke ka. Reusable yan. Waterproof, huwag lang mabasa. Yan. Replicated website, dito ako natuwa. Nung isang araw, may nag-aalok sa akin, replicated website. Naalala ko si Upline, naalala ko yung replicated website. Alam mo magkano naalok sa akin? 10,000? Oh? Replicated website. Sabi ko dito sa amin, libre na yan eh. Kasi totoo lang, ako meron din ako website eh, GoDaddy. Pero every month, magbabayad ka ng 1,500 para lang ma-maintain. Iba pa yung pangalan, iba pa yung pag-aayos. So dito pa lang, sulit na sulit o sulit na sulit? Sulit na sulit! Sobrang sulit. So meron ka ng replicated website, meron ka rin business account. Dito mo makita, tracking center, may username, password. Parang Facebook. Pag-open mo, makikita mo kung magkano yung kinita mo. Kung ilan yung tao mo, may mga member ka abroad. Sa Japan, sa Korea. So makikita mo yun. Magkano na benta, bilhin yung tao mo doon. At kahit hindi ka nagpupunta doon, kumikita ka, tao ba? Yes. So yan. Yan yung parang ano mo, accounting mo. Okay? So promos and incentives. Yan. Yan. 5 ways to earn. Okay. So simulan natin. Number 1. Pwede ka mag-direct selling. So iba gusto mag-benta-benta. Yung iba naman ayaw mag-benta-benta. Pero maganda yung product natin. I-try mo na ibenta. Lalo na yung coffee, di ba? Ang mga Pilipino mahilig sa kape. Tama po ba? Umaga, kape. Tanghali, init, kape. Merienda, kape. Paggabi, matutulog na lang, kape. Pag may patay, kape. Kape. Diba? Sobrang daling ibenta. Yung sabon, pampaputi, tama po ba? Alam niyo, napakaswerte nyo, dahil sa dati kong pinanggalingang kumpanya, ang ano namin, yung pampaputi ng kiligili. Please, pati yung kiligili mo, pag may time, ito para sa'yo. Ito buong katawan talaga, di ba? So, ang ganda. So, yan. Sige, pag-ihaw. Okay. So, retail, ayan na yan, yung sinasabi ko. So, kikita ka sa ibenta. Imagine mo, kung papasok ka, magkano kita natin? Minimum, 537. Tama ba? Ngayon pumaas na, 20 pesos. Alam nyo ba, pag tataas ang sahod, kailangan magwelga sa Pilipinas. Tama? Tataas 30 pesos, 20. Ganon. Eh dito, makabenta ka lang ng ilan? Isa. Lagpas na sa minimum yung kita mo. Tama ba? Yes. Yeah. Sinorkat ko na lang kasi, 15 minutes lang. Yan. Ayun yung mga product natin. Okay, package. Pag-usapan naman natin, direct referral. Ang ibig sabihin direct referral, komisyon. Lahat ng mga nakakabenta may komisyon. Sa real estate, may komisyon na tinatawag. Pag nakabenta ka ng auction, meron kang komisyon. Pagkano yung komisyon? 10%. So pagkano yun? 998 pesos. Pwede na? Yes. Kung baka 10 ka, 9,900. Not bad. Not bad, di ba? Yan. Kaya lang yung iba, nahihirapan mag-invite. Tama po ba? Kasi iba sobrang emotional eh. Tara, sama ka sa akin.
Ayaw mo? Sabi ko sa, ayaw mo rin. Ikaw din ayaw mo? Ayoko na rin. Dapat hindi tayo emotional. Pag nag-invite tayo, sumama ka o hindi, okay lang. Pag sobrang negative, mas matindi. Dati may invite ako. 10, dumating isa. Yung isa na yon, mag-CR lang ako bro. Hanggang ngayon, di pa lumalabas ang CR. Ang matindi, yung kinakain mo na, palakpak ng palakpak, tawa-tawa, pag-uwi, bakit yan? Ang pangit yan. Di ba? Hindi na nagsalita ng ano, ganun pa. So, mas masakit yun. Kaya dapat di tayo emotional pag nag-invite. Yan. So, pangatlo, ito yung tinatawag na pairing bonus. So, simple lang, mag-i-invite ka lang. Meron ba kayong dalawang kaibigan sa buong buhay nyo na nagtitiwala sa inyo? May nagtitiwala sa'yo, brother? Nanay at tatay. Meron, di ba? So, ito maganda. May magtitiwala sa'yo. May bumili ng package, meron kang direct referral, 10%. May kaibigan ulit, sumali. Lagay mo doon sa kabila. Meron kang 10% ulit, direct referral. Pero sabi ng kumpanya, babayaran ka ng 1,800. Pag mayroong tao sa left, may tao sa right. So magkano yun? 1,800, tama ba? Kada pair. Bukod pa dun sa 10% at 10%. Palakpakan naman po natin yan. Ayan. Eh paano kung mahihain? Okay lang pag mahihain. Kasi naniniwala ko, ang mga mahihain, may mga kilala? Mahihain din. Sa school, pagkakasama niyo sa harap, yung mga tatalino. Yung mga nasa likod, mga bobo. Yung mga malalandi, magkakasama rin. Kaya yung mga mahihain, meron niyang organisasyon. At yung mahihain, minsan may kilala, makapal mo nga. Eh, malay mo doon na sumabog yung grupo mo. Kaya dapat wala kang pipiliin. Give everybody a chance, sabi niya. So yan, ito yung tinatawag na power of 2. Ito yan, no? Ito, buti, meron si Sir. Ito yung hinahanap ko doon sa marketing plan natin. Kasi nung nakita ko to, ako sobrang negative talaga ako. Eh, ito nagpa-positive sa akin. Pero mo, dalawa lang sa buong buhay mo, nakakaawa kang tao pag walang naniwalang dalawa sa'yo. Unang buwan, may naniwalang dalawa. Kumita ka na, 1,800. Sasabihin mo sa member mo, may isang buwan ka, kailangan makakuha ka rin ng dalawa. Hindi duplicate lang nila yun. So yung dalawa, nakakuha ng dalawa, 3,600, dalawa, 7,200, tapos nakakuha ulit dalawa, 40,400. O, sabayin niyo ako, magkano kinita? 28,000. Okay, tapos next month, na-doble ulit? 57,000. Next month, na-doble ulit? Next month, na-doble ulit. Alam niyo, pag na-doble niyo yan, sa loob ng isang taon, kikita kayo ng 2 million, hindi ko nagkakamali, 2.8 million. Correct. Palakpakan naman po natin. 2.8 million. Eh, paano na lang kung malas ka? Alahati na lang ng 2.8 million. O sabihin natin 1 million na lang. Okay na? Yes. Okay. Eh kung kalahating million, okay na? Yes. Kahit 100,000 nga, okay na eh. Tama? Eh kahit 50 million, okay lang eh. Bakit magkano lang pa nilabas mo? 10,000? 980. Ito malapit. Paano kung 3 heads yung binili mo? Wow. Ayaw ka rin. Okay lang ka lang. Ayan. Yung 3 heads. Naniwala ba kayo na 3 is better than 1? Yes. O times 3 nyo na lang yung 2.8. Sa loob na isang taon, magkano? No, 7 million plus, di ba? So grabe. So nakakabaliw talaga. Kaya ako, hindi ako makatulog eh. Sobra. Kaya mamaya gagawa na akong mga videos. Bukas sa Okada kami. Mga leader ko. Ayan. So, to cut the long story short kasi wala na akong oras. Meron pa. Tapos na. Ilan na lang? 2 minutes, closing na. Okay. Naniniwala po ba kayo na wala aksidente? Yes. Merong purpose si God sa atin. Tama po ba? Yes. Tignan niyo po yung katabi niyo. Mukha po bang na-aksidente yan? Hindi naman po, di ba? So, merong purpose kaya nandito. Kaya ako nandito, may purpose siguro. Ba't ako nandito? Alam niyo kung nanalo kong mag-sell ng bahay sa Valenzuela, magkamang wala ako dito ngayon. Sikat po kasi kaibigan ko, in-invite ako dito. Sabi ko, ito siguro yung purpose. Baka mag-networking na naman ako. Kasi wala akong makita na maliit yung puhunan, pero kalaki-laki nakita. Tama ba? Yung mga supporter ko, walang trabaho, walang ano bibigay ko, walang bigyan ko ng pera yun. Ubus pera ko, tama ba? Naisip ko, turuan ko mag-network marketing, magbago ang buhay nila. At pag nagbago ang buhay nila, naging milyonaryo sila,
kalokohan sa susunod na eleksyon kung di ako manalo sa Venezuela. Tama ba? Ito pa muna, bago magtapos, iiwanan ko po kayo ng isang kwento. Okay na po ba magkwento? Yes! Okay, meron akong kaibigan. Yung kaibigan ko na to, meron siya 5 piso. Yung 5 piso niya nahulog sa Pusale. Di ba yung Pusale merong parang grills? So kinukuha niya, kumuha siya ng tig-10, tinutusok-tusok niya, hindi niya makuha-kuha. Sabi ko, ano naman ginagawa mo dyan? Hindi mo kayo 5 piso nahulog eh. Tapos pamaya-maya, may dumating na baliw. Alam niyo po yung itsura ng baliw? Bigyan mo yung natabi niyo. Hindi yan. Sabi ng baliw, kumakain ng chewing gum. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Sabi ng kaibigan ko, ha? Tumigil ka nga. Huwag kang makulit. Baliw ka. Kinuha ko yung pera ko. Ha? Sabi ng baliw, kumakain chewing gum. Yan lang pala. Napakatanga mo. Umalis ka dyan. Pinatabi yung kaibigan ko. Ngayon, habang kumakain ng chewing gum, kinuha yung ting-ting. Tapos, yung chewing gum, nilagay. Tapos, sinundot. Nung pagkasundot, nakuha ka agad. Halakpan natin. Ang galing ng baliw. Nagulat yung kaibigan ko, ha? Paano mo nagawa yun? Ay, baliw ka. Alam mo, ginawa nung baliw, sabi ng baliw. Kinuha yung ting-ting. Tapos kinuha yung chewing gum. Tapos sinubuli. Baliw eh. Sabi niya, oo nga, baliw ako, pero hindi ako katulad mo. Tanga! Ano yung moral lesson ng story? Minsan sa buhay natin, para tayong tanga. Nag-i-expect tayo ng something na magbabago yung buhay natin, pero same pa rin yung ginagawa natin. Tama ba? Yes. Last year, may nagbago po ba sa savings ninyo? Nabawasan. Wala, di ba? Nung last 3 years, may nagbago ba? Dagdagan. Wala eh. Kung tingin nyo, parehas pa rin yung gagawin nyo. Kung gano'n pa rin yung gagawin nyo, magbabago po ba buhay ninyo? No. Hindi. Sabi nga, di ba rin nang tawagin tayong baliw? Tama ba? Patingin ang mga baliw, wala pa ka dyan! Huwag lang maging tanga. Na mag-i-expect tayo, na magiging milyonaryo tayo sa pagtatrabaho, at alam naman po natin na hindi. Tama ba? Na kahit may computation nga po ako nun eh. Kaya lang iba-iba kasi yung presentation. So yung pwede ko pa i-present yung pag medyo mahaba pa yung oras. Pero, yun. Ang project po is isang parang plane of opportunity. Ang aeroplano, sumakay ka ba o hindi? Lilipat at lilipat ko. Tama ba? Yes. Kaya kahit hindi ka sumakay o hindi, sisiguraduhin ko lilipat ko. At kung alam mo na lilipat, sumakay ka na! Yes.